Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Marisa Cal reveals manifesting boyfriend Rico Blanco. Actually, gusto ko ng younger version ni Rico. Hindi pa rin makapaniwala ang kapamilya actress-singer na si Marisa Cal, 26, na ang dati lang niya noong iniidolo na si Rico Blanco, 50, ay nobyo na niya ngayon. Noon pa man ay bukas na si Marisa sa pagsasabi kung gaano niya hinahangaan si Rico bilang isang musician. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may nangyari palang manifestation kay Maris, kung kaya't nagkakilala at nagkaibigan sila ng River Maya co-founder na si Rico Blanco. Sa YouTube vlog ni Dr. Vicky Velo noong February 19, 2024, ikwinento ni Maris kung paano nagsimula ang love story nila ni Rico. Mula sa pagpapapansin niya sa musikero sa pamamagitan ng popost sa kanyang social media accounts. Lahat ni Maris, bata pa lang ako, idol ko na si Rico Blanco. May band kasi yung kuya ko, na super fan siya ni Rico. Din yung mga ate ko, super fan din. So ako, nakikifan na din. Then, noong nag-artista na ako, siguro mga ilang taon na rin ako sa showbiz nun. May nagtanong sa akin, anong type mo sa lalaki? Sagot daw niya, ewan ko, pero parang gusto ko yung Rico Blanco na look. Tapos gusto ko na mahilig siya sa music. Actually, gusto ko ng younger version ni Rico. Hindi raw sukat akalain ni Maris na diringgin ng Diyos ang kanyang hiling na mapansin ni Rico na noon ay bahagi lang ng kanyang paniniwala sa manifestations at law of attraction. Ito ay ang konsepto na natatranslate sa realidad ang mga bagay na bandalas tinutukan ng pag-iisip at pakiramdam ng isang tao. Lahat ng aktres ay keep on posting my private Facebook na, Lord, bigyan mo naman ako ng younger version ni Rico. Super crush ko talaga siya. Hindi ko naman in-expect na siya yung ibibigay ni Lord, hindi yung younger version. Marami naman daw musicians ang kumukontak sa kanya. Ngunit ang gusto raw talaga niyang makolab noong mga panahong iyon ay ang ultimate crush niya si Rico Blanco. Lahat ni Maris. When I was 21, may mga ganon. I was really planning na to take music seriously na talaga. May mga songs na rin akong nasulat at that time and I really want to collaborate with somebody. Dati pa lang, whenever I'm writing songs, kapag natapos ko siya, parang gusto ko, oh my God, magugustuhan to ni Rico. Dati pa lang, whenever I am writing songs, kapag natapos ko siya, parang sabi ko, oh my God, magugustuhan to ni Rico. Ang kapal talaga ng mukha ko. Kasi feeling ko talaga ayun yung mga tipong musics na magugustuhan ni Rico. Kaya nag-tweet talaga ako. May mga ilang musicians na nag-reply. Pero ang target ko talaga ay si Rico. Tapos may fan knows na idol ko si Rico. Tinag nila si Rico and then Rico replied. So ako talaga na pa, oh my God, totoo ba to? And ayun na, nag-set na kami ng date para mag-meet para ma-play ko sa kanya yung music. Doon na ako tumatalon-talon on the way to his house, sa studio niya. Nang sa wakas makita niya ng malapitan at personal si Rico, animoy nag-slow motion raw ang mundo ni Maris. Paglalarawan niya pa. Para siyang nakaka-tense na situation. As in para siyang movie. Pagpasok talaga ni Rico sa room, parang nag-slow motion talagang yung mundo ko. Nagulat ako kasi akala ko si Rico astig na bros ko. Akala ko talaga bad boy siya. Pagpasok niya sabi niya hi. And ako ganun pala siya magsalita. Malumanay and very konyo. Pero kasi at that time, hindi ko maramdaman yung super crush thing. Parang more on fangirling. Tapos I was eager to play my music in front of him. When I played the song naman, nagustuhan niya. Nagtutuloy-tuloy raw ang usapan ni Maris at Rico. At dito na nila napagdesisyon gawin ang kauna-unahan nilang collab. Ang kantang Abot Langit. Kwento naman ni Maris, we meet mga early December. Pero just before New Year, na-record na namin yung song. Pero pang guide lang, hindi pa siya yung pang final recording. Nag-Christmas and New Year na. Sabi ko sa kanya, tuloy pa ba yun? Ako yung nagme-message, ako yung nangungulit. Sabi naman niya yes. And ayun na, nirecord na namin. Ginawa na namin ng music video, ginawan ko na ng dance. Nirelease ko na. Matapos daw nila ang project, doon na siya niyaya ni Rick lumabas. Sila lang dalawa. Ngunit ang pag-amin ni Maris, wala siya noong ine-expect na magugustuhan siya ni Rico. Ang tanging alam lang daw ng aktres noon ay masaya siyang kasama ito. Kinikilig na kwento niya pa. Then one day, bigla na lang siyang nag-aya na pumunta sa play ng Eraserheads. In-invite kasi siya, tas in-invite niya ako. Kasi music event nga. Ako na nagsasabi na nahihiya ako. Sabi ko na lang sa kanya,
punta na lang tayo sa event ni Rambo. Kasi common friend naman namin si Rambo. Ang cute ng moment na yon kasi kinikilig pa si Rambo. Kasi at that time, nagkakamabutihan din sila ni Ate Maha Salvador. So sobrang sabay namin together. Bigla na lang nagka-developan and the rest is history. Pag-amin ni Maris, halos 2 taon nilang itinago sa publiko ang relasyon nila ni Rico. Natakot daw kasi sila na sasabihin ng iba dahil sa magkalayong agwat nilang dalawa. Noong mga panahong iyon ay 21 si Maris, habang si Rico naman ay 45. Yung quite 2 years na yon, it was one of the happiest 2 years na na-experience ko. Kasi totoo lang siya. There was no pretension. Masaya lang kami. Saan ni Maris? March 2020 nang umugong ang unang balitang may namamagitan sa kanila dahil ipinost ang dalagang duet nila ni Rico sa Instagram. Nasundan pa ito noong March 17, 2021 nang matiin ni Maris si Rico nang nagdiwang ito ng 48th birthday niya. Ani ni Maris, marami siyang na-realize noong kasagsagan ng pandemic na nagtulak sa kanya para isa publiko ang pagmamahalin nila ni Rico. Pagbabalik tanaw ng Can't Buy Me Love Star noong nagka-pandemic, nagka-lockdown. And then ang daming nangyari sa mundo. It was a very sad moment sa mundo. Doon ko na-realize, ang nagmamatter ay yung mga taong mahal mo talaga. It's not your career or whatever worldly possessions you have. It's the people you love. Tapos sabi ko, I don't want to keep things on hiding. I don't want to leave this world na itinatago yung mahal ko. So noong birthday niya, I posted about him. It wasn't a very long caption, like happy birthday Rico. It was a very simple, and then people speculated. Nagulat din si Rico pero happy siya. He didn't force me naman kasi he agreed naman sa conditions ko na I love my career. Hiling na kwento niya pa. Then one day, bigla na lang siyang nag-aya na pumunta sa play ng Eraserheads. In-invite kasi siya, tas in-invite niya ako. Kasi music event nga. Ako na nagsasabi na nahihiya ako. Sabi ko na lang sa kanya, punta na lang tayo sa event ni Rambo. Kasi common friend naman namin si Rambo. Ang cute ng moment na yon kasi kinikilig pa si Rambo. Kasi at that time, nagkakamabutihan din sila ni Ate Maha Salvador. So sobrang sabay namin together. Bigla na lang nagka-developan and the rest is history. Pag-amin ni Maris, halos 2 taon nilang itinago sa publiko ang relasyon nila ni Rico. Natakot daw kasi sila na sasabihin ng iba dahil sa magkalayong agwat nilang dalawa. Noong mga panahong iyon ay 21 si Maris, habang si Rico naman ay 45. Yung quite 2 years na yon, it was one of the happiest 2 years na na-experience ko. Kasi totoo lang siya. There was no pretension. Masaya lang kami. Saan ni Maris? March 2020 nang umugong ang unang balitang may namamagitan sa kanila dahil ipinost ang dalagang duet nila ni Rico sa Instagram. Nasundan pa ito noong